What's up mga idol, kumusta at welcome back dito. Sa chapter na to ay papakita sa atin ni King ang pinakamalakas niyang technique na Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Pero bago natin simulan ang video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe ay gawin mo na at idamay mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Sa unang panel ng chapter na to ay makikita natin nasa tuktok si King isang batuhan at kaharap na ito si Platinum. Sa mga hindi pa nakakaalam, etong si Platinum Sperm, Golden Sperm at Black Sperm ay iisa lang. Kung baga yung Platinum form ni Black Sperm ay yung pinakamalakas niyang form dahil binubuo ito ng 53,999,999,999,900 na sperm cell na nagsanib at pinag-isa ang kanilang mga kapangyarihan. Sa eksena ng yun ay nagtaka etong si Child Emperor kung bakit nga daw hindi umaatake si King. Sa pagpapalitan nyo netong si Black Sperm ay talaga namang nagulat etong si Napuri-Puri Prisoner, Yayan at maging etong si Atomic Samurai ay pinagpapawisan sa napakalakas na presensya ni Platinum. Nagsimula na nga ding magtanong si Atomic Samurai kung ano nga bang niisip ni King at bakit wala itong ginagawa. Bakit nga din daw hindi nito ginagamit ang kanyang secret technique. Napatanong naman si Child Emperor sa kanyang isip patungkol sa sinabi nyo ni Atomic Samurai. Na ang ibig ba daw sabihin nun ay hinihintay lang ni King yung final form ng kalaban bago niya ito tapusin. Pagpapatuloy pa ni Child Emperor na ito nga daw siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit takot na takot ang mga halimaw kay King. Pagkatapos nga nun ay biglang nagulat si Child Emperor dahil na nga pinakawalan na ni King ang pagkakagapos ng mga kamay niya sa sarili niyang mga braso. So ayun no, na-hype na dito lalo si Child Emperor habang etong si King naman ay sinabi niya sa kanyang isip na kung gagana nga ba daw talaga etong gagawin niya. Kaawaan ba daw siya ng mga ito at hahayaan siyang mabuhay kung sakaling luluhod siya at magmamakaawa? Anak ng teteng, luluhod lang pala si King sa forma niyang to. Anyway, sinabi naman dito ni Puri-Puri na sa wakas nga daw ay gagamitin na ni King ang kanyang secret technique na kung tawagin ay Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Dahil na nga sa sobrang desperado na manalo ay nag-cheer pa nga itong sina Puri-Puri, Genos, Zombie Man, Yayan at si Atomic Samurai sa gagawing pag-atake kuno ni King. So habang ready na si King para magmakaawa dito kay Platinum ay nasabi niya na talaga nga ba daw gusto siyang makita ng mga kasama niya kung papaano mamatay. Pagkatapos nga nun ibiglang gamit yung parang antena ni Platinum sa ulo niya ay inatake niya itong mga kasamahan ni King. Makikita natin dito na nahati pa nga yung katawan ni Zombie Man. Nagsitalsika naman itong sina Yayan at Atomic Samurai. Habang sinalo naman ni Puri-Puri yung buong atake para protektahan sina Child Emperor, Genos at itong si Tatsumaki. Dahil nga doon, mas nanginig palalo sa takot si King sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Sinabi naman dito ni Platinum na alam niya nga daw ang talagang tunay na pakay ni King. Gusto nga daw talaga neto na makaharap ng one-on-one ang kanyang perfect 54 trillion combined form. Kaya naman, simulan na nga daw nila. At simulan na nga daw ni King na atakihin na itong si Platinum ng tinatawag nilang Ultimate Hellfire Burst Motion Cannon. Sisiguraduhin nga din daw netong si Platinum na hihiwalay nga daw talaga itong ulo ni King sa kanyang katawan. Makikita nga ditong pinagpapawisan ng sobra-sobra si King. Kapag hindi nga daw siya magmakaawa ay siguradong katapusan niya na. Sa kabilang banda naman, habang nakahilata si Silver Fang sa paanan ni Ugly, ay nasabi nitong malamang tinapos na nga daw ng tuluyan ni Garo yung matandang to. Gusto niya pa nga daw magsaya ng kaunti at siya nga daw mismo ang tatapos sa matandang to. Meanwhile, sa naging palitan ng atake nila Garo at Silver Fang ay gumising yung tunay na katauhan ni Garo sa loob ng halimon niyang katawan. Naririnig niya nga dito si Silver Fang na sinasabing kailangan niya nga daw pakinggan ang boses na nasa loob ng kanyang puso. Dito na nga ay nabasag yung parte ng mukha ng halimon ni Garo at na-reveal nga dito yung parte ng tunay niyang mukha. Sa kabilang dako naman ay sinisimulan ng durugin ni Ugly yung katawan netong si Silver Fang at biglang sumigaw ng napakalakas etong si Garo at naagaw neto ang atensyon ni Ugly. Matapos na hindi nga namalayan ni Ugly ang sobrang bilis na pag-atake ni Garo at makikitang nabutas yung tiyan netong si Ugly. Hindi nga makapaniwala dito si Bang sa nakita niya dito kay Garo. Pagkatapos nga nun ay nagtatakbo na etong si Garo ng sobrang bilis, na kasing bilis ng kidlat. Meanwhile, mabalik tayo dito sa eksena kung saan sumigaw nga etong si King ng Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Pero sa isip niya, wala naman talagang ganon. At nagpapanggap nga lang daw siyang malakas. Humingi rin siya ng tawad dahil sa pagiging mahina niya at sana wag nga daw siyang patayin. Subalit, in a tenth of a second, habang nakapikit pa rin si King, mabilis niyong tumatakbo etong si Garo kung saan nakatayo etong si Platinum. At sa kasunod na 100 millisecond ay tumalsik si Platinum sa ginawang pag-atake ni Garo. Imagine mga idol, sobrang bilis na itong galaw ni Garo ha. Pagkatapos nga nun ay napansin ni Evil Natural Water yung murder intent ni Garo sa kanya. Kaya inatake niya ito gamit ang kambal na Ocean Grand Cannon. Sa sumunod na 100 milliseconds ay sinalag ni Garo yung Ocean Grand Cannon na isa sa pinakamalakas na atake na itong si Evil Natural Water. At sa sumunod pang 100 milliseconds ay naging natural na tubig na lang na nagkalat yung katawan ni Evil Natural Water sa mga atake ni Garo.
Meanwhile, mabalik tayo dito kay King. Dahil na nga sa normal speed, sobrang timing ng mga pangyayari sa ginawa ni Garo at sa pagporma netong si King sa atake niyang Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon na para bang sinadya lang. Sa di kalayuan ay tanaw na tanaw ni Metalbot ng napakalinaw yung atake yun ni King. At nasabi niya pa nga na talagang pinakawala na nga ni King yung secret technique neto. Meanwhile, hindi naman makapaniwala si King sa mga nangyari at napatingin pa ito sa mga kamay niya. Sa kabilang banda naman, napatingin din si Ugly sa katawan niya at napansin niyang may butas nga din ito. So nung chinik niya na nga yung butas sa tiyan niya, bigla na lang siyang bumagsak at natunaw ng tuluyan. Habang dito naman ay pinapakita ang paglapag ni Garo. Nagawa nitong pabagsakin ang mga natitirang 3th level dragon monsters ng nag-iisa sa loob lamang ng kalahating segundo. Grabe, sobrang lakas ni King. Garo pala, sobrang mamaw no? Imagine, walang kahirap-hirap sa kanya etong si Platinum. So bali sa next panel, naisip naman ni Garo dito si Silver Fang. So meaning dito mga idol parang totally kontrolado niya na yung katawan niya at utak niya matapos netong monsterization. Samantala, sa sumunod na eksena, malapit sa kinatatayuan netong si Garo ay may biglang sumulpot na kung ano. Sa pagbagsak ng mga ito ay makikita natin sina Flashy Flash at Saitama at nauntog pang ang mga ulo to sa bato. At kasama din pala nila dito etong si Manako. Bali dito nagtapos yung chapter na to. Mga idol, abangan lang yung mga susunod pang video na agad ko ring i-upload at dito ko na muna tatapusin to. Hanggang sa muli! Bye-bye!